gusto mo ba kaming maging kagrupo sa thesis? Sige na, balak namin aralin yung tribo na sinasabi mong malapit sa isla nyo eh. Baka pwedeng hindi ka na tumuloy sa isla. Hayaan mo na sila. Kung ako sa'yo, tatakbo na ako, iha. Miss Soledad, ako po ay isang single mother at 33 years old na ako ngayon. Lagi akong tinatanong ng anak ko kung totoo ba talaga ang mga aswang na pinapakinggan ko sa channel ninyo. Dahil bata pa siya, ang lagi ko nalang bukang bibig sa kanya ay walang dapat ikatakot kung nag-iingat naman tayo. Pero hindi niya alam, meron akong sikretong itinatago. Hindi pa niya alam ang totoong dahilan ng pagkakahiwalay namin ng tatay niya nung kabataan namin. Hindi rin namin masabi ang rason sa likod ng mga kapansanan ng tatay niya. Ang sinasabi ko na lang ay dahil sa isang aksidente sa malayong lugar. Kaso alam naman natin, mabigat sa dibdib ang magtago ng sikreto. Minsan lilitaw at lilitaw ito, sa ayaw o sa gusto mo. Ako si Jen, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Nasa kolehiyo kami noon ng aking boyfriend na si Eric. Magkaklase kami at huling taon na namin sa pag-aaral. Isa sa mga pinakapasaway si Eric sa aming klase, pero matagal na kaming nagsasama kaya nakasanayan ko na ang ugali niyang hindi kagandahan. Jen! Babe! May plano ako. Di ba sabi ni Ma'am, pumili ng kagrupo para sa thesis natin? Naisip ko, bakit hindi si Isko ang isama natin sa atin? Di ba sabi niya, may access siya sa isang tribo sa Palawan? Nakatira siya malapit doon. May point ka naman. Interesting nga kung pag-aralan natin yung sinasabi niyang tribo eh. Ang tanong, papayag ba siya? Gusto ata niya magsilo sa thesis eh. Ang sabi mo, walang may gustong makagrupo yung probinsyanong yun. Ano ba, Eric? Grabe to. Napaka-bully mo talaga kay Isko. Akala ko lagi niyo siyang nakakasama ng mga kaibigan mo. Isko, di ba kayo nagkakasundo hanggang ngayon? Gusto lang namin na may pinagtitripan kaya lagi namin siyang sinasama. Di ko naman talaga tropa yan. Ang jologs niya eh. Yan na siya. Ikaw magtanong sa kanya. Papayag yan pag ikaw nagtanong. Type ka niyan eh. Hi, Isko. Gusto mo ba kaming maging kagrupo sa thesis? Sige na, balak namin aralin yung tribo na sinasabi mong malapit sa isla nyo eh. Ako magbabayad ng flights papuntang Palawan. Pumayag ka na. Talaga? Kayong dalawa? Ayaw mo ba? Gusto. Sige. Pinag-usapan namin kung kailan kami pwedeng dumayo sa kanyang bahay sa Palawan. Mariing pinilit ni Isko ang isang weekend ng December para dumayo kami. Sinabi niyang ito ang best time para dumalaw na siyang sinang-ayunan namin. At nang dumating ang araw ng flight namin, madaling araw pa lang ay nag-alboroto na si Eric sa airport. Pinagtitinginan na kami ng mga tao dahil sa lakas ng boses niya. Bakit naman kasi ang aga-aga? Ako na nga nagbayad sa plane tickets, di ba? Dapat hindi ganito kaaga. Hayaan mo na. Siyempre naya naman kami ni Isko kaya yung pinakamurang tickets ang binook ko, no? Tsaka ayaw mo ba nun? Mas marami tayong oras para sulitin ang weekend. Makakaabot tayo sa piyesta sa lugar namin. Kung gusto nyo. Yes! Yan ang mga gusto ko talaga eh. Tsaka yung mga beach, island hopping, party-party. Paalala ko lang ha, hindi tayo pumunta doon para magbakasyon. Nandito tayo para aralin yung kinaugalian at ritual ng tribo doon sa nakatagong isla malapit kina Isko. Sige, yun ang gawin nyo. Basta ako, mag-e-enjoy. Kaya nga dito ka, babe. Para sa mga ganyan. Ako tagabayad lang ng mga gagastusin. Eric, alam mo, wala naman sa usapan yung ganyan eh. Bakit nag-iiba na naman yung plano? Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Kaso alam kong totoo yung sinasabi mo eh.
Eric, salamat sa plane ticket ha. Sanay kasi akong mag-ferry lang lagi. Mas komportable at mas mabilis pala talaga. Siyempre, mahirap ka di ba? First time mo ba sumakay sa aeroplano? Ano, natatakot ka ba? Hoy, Eric. Aba, maghinay-hinay ka naman sa pananalita mo. Huh? Oo, bakit? Sanay naman si Isko sa ganito. Hindi ba pare? Alam mo namang naglolo ko lang ako eh. Nakakatawa nga, hindi ba? Imbis na sagutin, tinuro na lang ni Isko sa amin kung saan ang sakayan papunta sa kanyang baryo. Agad naman itong tinutulan ni Eric. Pinagtinginan kami sa terminal ng tricycle dahil sa pagtatalo nilang dalawa. Diyan tayo sasakay. Kakayanin ba tayo niyan? Ikakarag-karag na yung tricycle na yan eh. Ayoko. Hindi ba pwedeng magrenta lang ng kotse dito? Ako na magdadrive. Di ka naman marunong magmaneho, hindi ba Isko? Wala kang kotse. Matatagalan pa tayo sa ganon. Isang sakay lang ng tricycle yung papunta sa amin. Hinahabol kasi natin ang oras na nandun pa ang tiyahin ko sa bahay ko eh. Bakit ba? Anong meron sa tita mo? Diyos ko, Jen! Nasaan ang off-spray? Nilalamok na ako dito pa lang. Akin na nga! Pwede ba? Pwede ba? Sumakay ka na lang, Eric. Medyo hindi na maganda yung pakiramdam ko ah. Gusto ko na lang makaupo at makapagpahinga. Nahihilo na ako. Medyo namumutla ka nga. Kanina ka pa din dumuduwal sa eroplano. Okay ka lang ba, Jen? Hindi mo siya kailangan tanungin. Ako ang boyfriend niya. Epal ka rin, no? Tara na nga! Nakarating kami sa isang baryo sa tabi ng dagat. Dinala kami ni Isko sa isang kubo sa dulo ng mga kabahayan. Nakahiwalay ito at may kalumaan na talaga. Nagtsutsuk ka ba? Dito tayo matutulog ngayong gabi? Ano bang ina-expect mo? Baryo to, Eric. Isla yung pupuntahan natin. Ganito yung buhay dito. Huwag mo ngang insultuhin yan si Isko. Buti nga pinagaloy pa tayo dito eh. Hindi. No thanks. Hindi ko kaya. Nasaan ang pinakamalapit na resort? Ako magbabayad. Isko, pwede bang makigamit nga muna ng banyo bago tayo magtalo-talo dito? Sige, pumasok na muna kayo. Jen, dito ang banyo. At doon ko na nga sinuka ang almusal ko kaninang umaga. Hinimas ko ang aking tiyan at pinilit na kumalma. Hindi makakabuti sa baby kung masyado akong stressed at nabubuisit kay Eric. Hindi ko rin maitatago habang buhay sa ama ng bata ang sikretong ito. Pagbukas ko ng pintuan sa banyo, nabigla ako dahil isang matandang babae ang nakatindig sa harap nito. Nakatitig lamang siya sa akin. Hello po. Ako po si Jen, kaklase po ni Isko. Kayo po ba yung tita niya? Tama po? Nakikigamit po sana ako ng banyo eh. Hindi maganda ang iyong pakiramdam, iha. Ay, opo. Pero lilipas din po tong hilo ko. Baka natagtag lang po ako sa biyahe. May ipapainom ako sa'yo. Hindi na po. Baka abala pa ho sa inyo. Okay lang po ako. Tiyang Lita, akala ko hindi ko na kayo maaabutan. Bibigyan ko ng tsaa ang dalagang ito, Isko. Ano yan? Nice! Free drinks? Ano to, juice? Hindi, Eric. Tsaa yan. Lasang pa? Ang pait? Ano ba yan? Ikaw kinuha ko mong bigla. Ang bango kaya. Inumin mo, iha. Para sa'yo yan, ha? Matamis. Huh? Sobrang pait kaya. Ano ba panlasa ang meron ka? Ewan ko sa'yo. Masarap kaya. Salamat po sa tsaa, Tiyang Lita. Walang anuman. Ay, Isko, mauuna na ako, ha? Huh? Akala ko ba nagmamadali tayo para maabutan mo yung tita mo? Akala ko tipong pagluluto niya tayo. Kaso umalis na siya agad? Ano kaya yun? Akala ko may interview natin siya tungkol sa tribu kasi marami siyang alam dun. Mamaya na lang ba? Uuwi na si Tiyang Lita. Hindi ba siya dito nakatira? Hindi. Ako lang dito sa bahay. May inaasikaso lang siya sa malapit kaya
Minsan dito siya tumutuloy. Huwag kayong mag-alala. Makikita natin siya ulit. Pero baka mapagod na kayo. Tutuloy pa ba tayo sa fiesta? Oo naman. Game na game ako. May inuman dun, di ba? Maraming pagkain at inumin. Oo. Pero mukhang pagod na si Jen. Gusto mo na bang magpahinga? Oo, tama. Masama ang pakiramdam ko, hindi kita maaalalayan pag lasing ka, Eric. Baka pwedeng bukas na lang yun. Unahin na lang muna nating asikasuhin yung thesis natin. Ha? Kaya nga ako nagpunta dito para mag-relax. Kung ayaw mo, kami na lang. Sasamahan mo ako, di ba, Isko? Huwag mong kalilimutang binayaran ko pag-uwi mo dito. Hindi na nga nakatanggi si Isko at naiwan ako sa bahay mag-isa. Kinuha ko na ang pagkakataon para makatulog at magpahinga. Uminom ulit ako ng tsaa ni Changlita bago humiga kaya kumalma ang tiyan ko. Inabot na sila ng gabi sa fiesta. Mababaw pa lang ang tulog ko nang maramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Umiinit ang aking tiyan, kaya hinaplos ko ito pero hindi balat ko ang nahawakan ko. Agad kong inangat ang kumot at isang malaki at maitim na kamay ang nakita kong humihimas sa tiyan ko. Ah! Pilit kong tinatanggal ang kapit ng kamay sa aking tiyan pero matindi ang pagkakahawak niya. Umabot sa kinakayod ng mga daliri ng maitim na kamay ang tiyan ko. Jen! Jen! Gumising ka! Wag! Bitawan mo ako! Jen! Nananaginip ka lang! Ha? Yung kamay. Nasa tiyan ko. Kinukuha niya yung baby ko. Ha? Baby? Binabangungot ka ata. Gusto mo ng tubig? Hindi na. Salamat. Nakabalik na pala kayo. Nasaan si Eric? Yun na nga eh. Nag-away kami. Ayaw pa niya kasing umuwi. Maaga pa tayo sa isla. Gusto ka na magpahinga. Ha? Ibig mong sabihin nandun pa siya sa piyesta? Oo. Sensya ka na ha. Umiinit kasi yung ulo ko. Ang dami niyang kinakausap ng mga babae. At meron kasing isang babae doon. Basta, alam niya namang naghihintay ka dito. Sige na, pupuntahan ko na. Ang hirap naman talaga kay Eric pag nakainom talaga siya kung sino-sinong nilalandi. Hindi pa talaga siya nagkakaganyan. Dayo lang naman kami. Wag na. Ako na ang babalik. Gusto ko lang ding i-check kung okay ka na. Mukhang nahihilo ka kanina eh. Oo, pero naging okay naman dahil sa tiyaan ng tita mo. Meron pa ba? Wala na. Ginagawa niya lang yun pag may bagong dating dito. Ha? Marami ka bang bisita lagi? Hindi naman. Pero pag meron, si tita ang sumasalubong at naghahanda ng bahay. Lagi kasi ako sa Maynila. Napapabayaan ko na ang bahay. Paano tayo makakaalis ng maaga niyan? Hanggang ngayon nasa labas pa si Eric. Baka naman mamaya nakahandusan niya sa kalsada yung sa kalasingan niya. Yaan mo. Ako nang bahala mag-uwi kay Eric. Magpahinga ka na. Teka, Isko. Kasi may nararamdaman ka bang mga multo dito sa bahay niyo? Kasi, alam mo, grabe yung panaginip ko eh. Parang totoo talaga na may humihima sa tiyan ko. Kakaiba yung kamay na nakita ko eh. Maraming mga kwentong bayan at alamat dito sa amin. Mga sabi-sabi ng matatanda tungkol sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Pero multo dito sa bahay? Wala naman. Matulog ka na, Jen. Sinunod ko ang payo ni Isko at nagtiwalang makakabalik ng maayos ang dalawa. Gayunpaman, maaga pa lang ay bumangon na ako para i-check ang kalagayan ni Eric. Hindi na ako nagulat nang makita ko siyang nakahandusay sa sofa. Kumunot ang ulo ko. Hindi lang dahil amoy alak siya, pero pati pa bango ng babae. Nagngingit-ngit talaga ako sa galit. Eric, gumising ka nga! Eric! Gising! Ano? Sakit ng ulo ko. Huwag kang sumigaw! Di ba sinabi ko na sa'yo, maaga tayong aalis ngayong umaga? Bakit naman nagpakalasing ka ng sobra? Bakasyon naman kasi, babe.
Babe mo mukha mo. Kala mo ba hindi ko alam yung pinagagawa mo kagabi? O anong oras na kayo nakabalik? Ito naman, nag-i-enjoy lang ako eh. Ano bang problema mo? Bubalik naman ako ah. Oo nga, mukha kang nag-enjoy ng husto. Hindi mo pa natatanggal yung lipstick sa liig mo. Ha? Wala ah. Ay, dedenay mo pa? Ayan yan, kitang-kita. Tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin, kung kaya mong tumayo. Aray! Pwede ba huwag ka sumigaw sa tenga ko? Naga-aga. Bad trip ka na naman eh. Eric naman! Paano hindi ako magagalit? Nambababae ka na naman. Wala yun. Good time lang. Kasiyahan lang. Huwag kang masyadong selosa. Ikaw ang hindi sumama eh. Kung sumama ka, di nabantayan mo ako. Walang problema. Hoy, hindi ko responsibilidad na bantayan ka. Dapat nga ikaw mismo ang may control sa sarili mo dahil may girlfriend kang tao. Okay, sorry. Sorry sa nakita mo. Sobrang nalasing lang kasi ako eh. Alam mo, nagsusorry ka lang naman dahil nahuli ka eh. Hindi ka naman magsusorry dahil mali ang ginawa mo. Ano ba? Tama ako? Wisit? Hindi ko naman kasi kasalanan. Alam mo naman pag nakainom ako eh. Ewan ko sa'yo. Sawang-sawa na ako sa excuse mong alak, Eric. Alam mo, hindi ko na kaya. Ayoko na nang paulit-ulit mong ginagawa sa akin yung pagtataksil mong yan. Babe! Iniwan ko si Eric sa loob ng bahay. Para sa akin, tapos na ang usapang ito. Tapos na kami. Tinutuldukan ko na ang relasyon namin. Nakita ko si Isko sa may hardin at nilapitan ko siya. Okay ka lang? Medyo matindi ang away nyo ah. Tama ka. Yan, naglulumandi na naman siya kagabi. Nakita ko ng ebidensya sa liig niya eh. Wala na akong iiyak dyan sa taong yan. Said na talaga ako. Lahat na ng luha na iyak ko na. Ubus na. Wala na. Ay, hindi naman na sikreto yun, Jen. Nagtataka nga ako sa'yo kung paano mo naatim na ganyan ang ginagawa niya sa'yo. Ewan ko. Hindi ko kasi nakikita dati. Lagi siyang may palusot. Ngayon hindi na ako magpapatalos-dalos. Hindi lang sarili ko ang dapat kong isipin. Natuto na ako. Ha? Anong ibig mong sabihin? Buntis ako, Isko. Si Eric ang ama. Di ko pa nasasabi sa kanya eh. Pinag-iisipan ko kung sasabihin ko pa ba dahil obvious naman na hindi niya aakuin yung responsibilidad. Ano ba namang aasahan ko sa taong yan? Walang hiya, Jen. Anong pinag-uusapan niyo dyan? Bakit nagbubulungan kayo? Wala. Papasama lang ako kay Isko. Tara na nga, Isko. Munta tayo dun sa isla. May hangover ka, Eric, di ba? O dito ka na lang. Ha? Bakit kayong dalawa lang? Ayaw mo naman talagang asikasuhin yung thesis eh. Gusto mo lang pumarty, magbakasyon, o edi ayan, maiwan ka dito. Pagod na ako sa'yo. Para na akong nanay mo. Hindi ko na kaya. Bahala ka na dyan. Teka, Jen naman. Pakinggan mo ko. Di ka pwedeng magpunta doon mag-isa. Okay na. Kasama ko naman si Isko. Hindi man hamak naman sa responsable naman siya sa'yo, no? Jen, tingin ko tama si Eric. Kailangan niyang sumama. Actually, pwede ngang kami na lang dalawa. Ako nang bahala. Kung ano mang gusto mong malaman, ipatanong mo na lang sa akin. Ay naku, wag na. Mag-aaway lang kayo. At hindi ko pa sigurado na talagang magtitinuyang si Eric, no? Kailangan kong graduate, Isko, okay? Alam mo na kung bakit. Anong ibig mo sabihin? May tinatago ba kayo sa akin? Mag-usap tayo pag wala ka ng hangover. Okay, sige. Ayaw mo magpaiwan talaga, Jen. Pero, isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Pag nandun na tayo, huwag kang lalayo sa akin. Lahat ng sasabihin ko, tusunod ka. Aba, teka. Baka nakakalimutan mong girlfriend ko yung kinakausap mo. Bago pa sila magkasagutan ulit, inaya ko na si Isko sa dalampasigan kung saan umayaw ang lahat ng mga nirerentahang bangka nang sabihin namin kung saan kami pupunta. Ano ba yan, Isko? Akala ko ba may paraan ka papunta dun sa isla? Siyempre, yung bangka ko. Dinala na ni Tiyang Lita. Bakit di mo sinabi na hintayin tayo? Akala ko ba tita mo yun?
May sariling oras si Tiyang Lita. At hindi ko naman talaga siya kamag-anak. Anong ibig mong sabihin? Mahabang kwento. Pero hindi ko mautusan si Tia. Wala bang iba? Isa lang bangka nyo? Wala ka talagang kaliska-diskarte, no? Eto, panoorin mo, ha? Excuse me, Polo. Pwede ba magtanong? Oo naman, iho. Anong may paglilingkod ka sa inyo? Meron kasi kaming kailangang puntahan kaso ayaw po kaming dalhin ng mga tao dito. Napaka-importante lang po talaga. Pwede ba kayo? Hindi kasi ako naghahatid ng mga pasahero. Maliit lang ang bangka ko. Ginagamit ko sa pangingisda lamang ito. Hindi pambiyahe. Sige na naman, Polo. Babayaran ko po kayo. Walang kaso naman sa bayad. Ang akin kakasa ba kayo? Please, Lolo. Kailangan talaga namin para sa eskwelahan Para makagraduate ho kami. Kailangan namin mapuntahan yung isla na may tribo. Lolo Pedring, mga kaibigan ko po sila. Isko, ikaw pala yan. Kababalik mo lang? Opo, kahapon lang po. Minsan ka lang bumalik dito sa atin. At lagi ka pang may dalang dayo, ha? Di ba nung isang taon? Baka po abutin pa tayo ng tag-ulan. Tingnan niyo po ang kalangitan. Kung papalaot tayo, dapat ngayon na. Oo nga, mukhang uulan. Paig na ba kayo, Lolo? Tara na, kahit doblein ko pa ang bayad. Hindi nagtagal ay pumayag na rin ang matanda na ihatid kami. Hilong-hilo ako sa matagal na biyahe, kaya nasuka na ako sa gilid ng bangka. Hinaplos ko ang aking tiyan paulit-ulit. Nakita ito ni Lolo Pedring at dahan-dahan siyang bumulong sa akin habang tinitingnan ang mga kasamahan kong natutulog. Hiluhin ka ba sa dagat? Hindi naman po, ngayon lang. Ganyan din ang asawa ko noong pinagdadalang tao ang panganay namin. Paano niyo nalaman? Maraming senyales, iha. Gaano mo nakatagal kakilala si Isko? 1 taon po. Bago lang ho siya sa eskwelahan namin. Bakit po? Maka pwedeng hindi ka na tumuloy sa isla. Hayaan mo na sila. Ha? Bakit po? Hindi ko sigurado. Pero may usap-usapan. May bali-balita na may mga aswang sa islang pupuntahan natin. Ganun ho ba? Hindi naman ho nabanggit sa akin ni Isko Hindi po kaya, hindi lang kasi nakakadaupang palad ang mga miyembro ng tribo doon kaya maraming chismis? Hindi maganda mga naririnig ko. Para sa ikapapalagay ko, maaari bang pumalik ka na lang? Sumama ka na sa akin pagbalik, iha. Nako, salamat ho sa concern, Lolo, pero kailangan ko ho talagang sumama Nakasalalay kasi yung grado ko dito. Tsaka kailangan ko ho talagang graduate para na rin ho sa baby ko. Gusto ko makapagtapos sa pag-aaral bago ko siya ipanganak. Tumangwang matanda sa sinabi kong ito, pero naging seryoso ang kanyang mukha. Ni bakas ng ngiti ay hindi na makita sa kanyang bibig at pagdaong pa lang sa isla ay lumilingon na siya sa makapal na kakahuyan sa bungad nito. Pagbaba namin ay nakakunot ang noo niya. Anong oras ko kayo babalikan? Ako na po bahala sa kanila. Nandito naman si Tiyang Lita. May dala siyang bangka. Iho. Mas mapapanatag ako kung ako na ang maghahatid sa inyo pabalik. Hindi na po, Lolo Pedring. Inuulit ko po. Ako na po ang bahala sa kanila. Isko. Hala, grabe naman kayo, Lolo. Gusto niyo pa talaga kami pagkakitaan? Sabi na nga ni Isko, ihahatid kami lang tita niya. Hindi perang habol ko. Kaligtasan nyo. Isko, tapatin mo ko. Totoo ba ang mga balitang may aswang sa islang ito? Sabihin mo. Aswang? Huwag niyo nga akong pinaglololo ko, Lolo. Sabihin niyo na lang kung gusto niyo talaga ng kita. Pero huwag kayong mag-imbento ng mga istorya para lang makapanakot. Lolo Pedring, pwede ba kayong makausap? Ginilid ni Isko ang matanda na panay pa rin ang tingin sa mga kakahuyan. Binulungan siya ni Isko
at maya-maya ay nagsimula silang magtalo. Dinuro-duro ni Lolo Pedring ang tiyan ko, pero pilit siyang tinataboy ni Isko hanggang sa sumakay na siya sa bangka at nagsimulang umalis. Sorry, pakialamero talaga yung si Lolo Pedring. Hayaan nyo na. Isko, hindi kaya totoo yung mga sinasabi niya? May aswang dito. Seryoso siya eh. Come on, Jen. Pati ba naman ikaw? Hindi ako naniniwala doon. Alam mo bang inimbento lang ng CIA yon nung nandito sila sa Pinas? Para mapabagsak yung mga hukbalaap? Para lang bumaba ang mga gerilya mula sa bundok? Yun ang paniniwala nila. Tapos ano? Di namatay sila. Kasi naniwala sila sa kalokohan. Bago pa man yun, marami ng mga balitang aswang lalo na sa mga liblib na lugar tulad nito. Hindi mo maitatanggi na maraming mga bagay na hindi may paliwanag ng siyensya. Basta ako, hindi ako mapapaniwala sa mga ganyan. Ayoko mamatay dahil sa katangahan. Tama na. Huwag na kayo mag-away. Basta, mag-focus na lang tayo sa kailangang gawin. Saan tayo pupunta niyan, Isko? Puro kagubatan yung nakikita ko eh. Dito ang daanan. Sumunod kayo sa akin. Exciting! Sigurado mataas ang grade natin nito. Kukuha ko na maraming pictures. Sana maka-interview tayo ng katutubo. Pwede ba yun, Isko? Hindi ba pinag-usapan na natin na bawal magdala ng kamera? Ang laki pa niyang dala mo, Eric. Matatakot sila dyan. Para makakita sila ng technology. Mamamangha sila dito. DSLR kaya to. Alam mo ba yun? Baka hindi. Basta, pang mayaman. Eric, sinabi na ngang wag eh. Itago mo na yon. Kakatapos ko palang sabihin ito nang makarating kami sa isang tahanan na napapalibutan ng mga matataas na puno. Tahimik ang buong lugar. Hindi mo pagsususpetsyahan na may mali kung hindi lamang sa mga iilang bagay na kakaiba. Ang una kong napansin ay ang amoy. Masangsang at nabubulok. Sunod nito ay ang naapakan ko. Napapikit ako kay Eric para hindi ako madula sa mga likido sa basang lupa. Diyos ko naman, ano ba yun? Isko, nakikita mo ba yung nakikita ko? Huwag yung galawin. Eric, utang na loob. Ibaba mo ang camera mo. Shit! Tingnan mo doon! Dinudubog ng mga langaw! Puro patay. Mga aso. Mga pusa. Katabi ng mga napaslang na mga hayop, ang isang lamesang kahoy at nasa taas nito ay isang mahabang bagay. May nakapatong na puting kumot dito. Inangat ni Eric ang kumot at namataan ko ang paa ng tao. Oh my God! Oh my God, may tao din. May tao ding patay. Diyos ko. Isko, bakit may patay dyan? Bakit nandito lang? Pati yung mga alaga niya. Anong nangyayari dito? Huminahon ka. Parte ito ng ritual ng mga katutubo. Ganito lang ang ginagawa nila pag namatayan. Paglilibing sa bangang tradisyon dito. Unang parte itong nakikita nyo. Pero hindi na ako magkakwento nito. Teka, okay ka lang ba, Jen? Yung amoy kasi. Hindi na fresh ang mga ito. Ibig sabihin, isang araw na nakalipas. At mukhang kinalat ang dugo. Lahat yan, parte ng ritual. Tara na, hindi ito ang pakay natin. Teka sandali, iiwan lang natin yung mga bangkay dito? Kukuhanan ko lang muna saglit ng video. O kahit pictures lang. Tama na! Sinabi lang wag. Wag mong kukuhanan ng pictures yan, Eric. Ano ba? Makinig ka nga kasi kay Isko. Alam niyang sinasabi niya. Tsaka respeto naman para sa namatay. Unti lang naman eh. Ito, maganda tong shot. Sobrang morbid. Yan ang juicy ang kwento. Eric, ano ba? Respeto ka naman. Sorry. Gusto ko lang. Para sa records kasi natin. Google ko nga. Jar Boreal. Tama ba? Shit, wala akong signal. Ikaw, Jen, wala talagang signal dito. Walang kwenta ang mga cellphone dito. Hindi gumagamit ng teknolohiyang tribo. Kung pag-aaralan nyo sila,
Dapat, masanay na kayo. Uy, teka sandali lang. Ibig niyo sabihin tutuloy pa rin tayo? Parang hindi ko na kaya eh. Ngayon lang ako nakita ng bangkay. Tsaka baka marami pa niyan dito. Oo naman, tutuloy tayo. Obvious ba? Sobrang astig dito. Tara na, Jen! Eric, astig? Talaga ba? Yung mga nagkalat na dugo, yung mga hayop, yung bangkay ng tao, andun sa nakalatag na lamesa, astig yun sa'yo? Teka, bakit ba kasi ganun? Parang may kakaiba eh. Hindi normal. No offense, Isko ha. No offense. Pero nakakakilabot kasi talaga eh. Yun na nga eh! Ngayon lang ata magkakaroon ng gantong klaseng documentation sa isang thesis, Jen eh. Isipin mo na lang. Sure na ang graduation natin dito. Ayaw mo ba yun? Napapikit ako sa tiyan ko. Gustuhin ko mang makagraduate at makakuha ng magandang trabaho para sa baby ko. Ayokong isaalang-alang ang kapakanan namin. Ibang usapan na to eh. May mga namatay na dito oh. Hindi ko na to kaya. Ayoko na, babalik na ako. Sige na, kayo na lang. Mabuti pa nga, Jen. Sige, ihahatid na kita pabalik. Okay, kami na lang ni Isko. Pero ayokong maghintay mag-isa sa dalampasigan. Pwede niyo ba akong ihatid na muna sa tribo? Nagugutom na rin ako eh. Mamaya mo na isipin ang sarili mo. Unahin natin ang kaligtasan ng girlfriend mo. Nakakalimutan niyo na bang hindi naman babalik na si Lolo na dala ang bangka niya? Pinalis mo na, di ba? Wala din ako nakitang ibang nakadaong na bangka, so paano ka babalik, Aber? Oo nga pala. Gustuin ko mang bumalik eh wala nang maghahatid sa akin. Eh yung bangka kaya ng tita mo, Isko? Hindi ko alam. Nasa gitna ng kagubatan ng bahay niya kung pupuntahan. Ako na lang. Maghintay kayo dito. Ayoko na kasi dito kasama yung mga bangkay. Sige na, mabalik na lang ako sa dalampasigan. Hintayin ko kayo dun. Hindi ka pwede mag-isa. Kailangan may kasama ka lagi. Sumama na tayo sa kanya, Jen, okay? Sumasakit na ulo ko sa inyo. Tara na! Ay naku, may hangover ka pa kasi. Sige na. Pero hindi ako magtatagal sa tribo. Ayoko na talaga dito. Lagpas ang mga naglalakihang puno at malalaking bato. Ginabayan kami ni Isko patungo sa gitna ng kagubatan. Kung hindi namin siya kasama, tsak na maliligaw kami sa masukal na gubat. Narating namin ang mga grupo ng mga bahay na gawa sa kahoy. Biglang tumahimik ang lahat palapit pa lang kami. Mukha naman silang mga pangkaraniwang taga-baryo maliban sa kanilang pananamit at mga kagamitan. Parang lahat ay luma at napag-iwanan ng panahon. Gumagamit pa sila ng mga palayok at nagsisiga sa malaking apoy na nasa sentro ng lahat ng mga bahay. Sinundan nila kami ng tingin hanggang sa makarating kami sa isang bahay na mas malaki kaysa sa iba. Tiyang Lita, nandito na kami. Kasama ko po si Jen at si Eric. Ha? Bakit sinama mo pa yung lalaki? Yung babae lang naman ang kailangan. Siya lang ang hindi napaitan sa tsaa. Pasensya na po. Kami ho ba yung pinag-uusapan nyo? Ano hong ibig nyong sabihin tungkol dun sa tsaa na pinainom nyo sa amin? Kaugalian sa tribong ito ang painumin ng tsaa ang mga dayuhan. Gusto naming malaman kung sino sa inyo ang pwede naming pagkatiwalaan at maituring na isa sa amin. Importanteng malaman namin yon bago magpunta rito. So, si Jen lang? Gusto ko ding makisali sa inyo. Isko, ano bang sa pantaha mo? Tumingin sa akin si Isko ng matagal. Bumaba ang mata niya sa aking tiyan. Ilang segundo siyang nag-isip hanggang sa siniko na siya ni Eric. Sasali ako sa kanila. Sige na, Isko. Kung yan ang gusto mo. Chang, maaari bang si Eric na lang? Wag na si Jen. Pakiusap po. Hindi mapipigilan ng nakatakda, Isko. Alam mo yan. Lahat ng dinala mo rito, nagustuhan ng tsaa. Nag-iisa yung lalaking niya na hindi. Nagdadala ka ba lagi rito ng mga tagalabas?
Akala ko kasi kami lang yung una eh. Baka madoble yung thesis natin ah. Kailangan mag-aaral sa kanila. Ay, teka lang, naguguluhan ako. Changlita, pasensya na po kayo pero pwede ko bang mahiram yung bangka nyo? Gusto ko na po talagang umalis. Ano bang sinasabi niya, Isko? Hindi pwede. Nakainom na siya ng tsaa at siya ang napili. Napili saan? Kung mga ritual o kung anumang mga pagdiriwang yan, game ako! Gusto kong makita! Ako na lang magvo-volunteer kung ayaw ni Jen. Tumahimik ka. Hindi pwedeng umalis ang babae. Walang aalis. Masyado kayong maligalig. Ang gusto ko nga po, si Eric na lang. Hindi pwede. Yung babae o pareha sila, yun lang. Naiintindihan mo ba? Opo. Hindi ko pa rin po maintindihan eh. Ang ibig lang ipahiwatig ni Chang ay mas mabuti na maghintay matapos ang darating na pagdiriwang. Pwede bang mag-video? O kahit pictures lang ang mangyayari? Tinuturing naming sagrado ang mga kalakaran namin dito. Malaki ang respeto namin sa kalikasan, kaya lahat ng ginagawa namin ay pribado at hindi namin nilalantad kung kani-kanino lang. Tiyang Lita, kahit magbayad po ako. Naku, wala naman pong problema doon. Wala naman kaming masamang balak. Gusto lang po namin na makita ang mga kaugalian nyo dito para mapag-aralan. Bakit nyo kami kailangang aralin? Bakit hindi nyo lang kami hayaang mamuhay ng tahimik? Gusto lang naming ma-appreciate yung kultura at mga kaugalian. Ayaw niyo po ba ng ganun? Hindi namin kailangan ng atensyon nyo. May punto naman talaga ho kayo. Kung nakakaistorbo na po kami. Sige ho, alis na lang ho kami. Sa totoo lang, gusto ko na rin ho talagang umalis. Sige na ho, pahiramin niyo na ho kami ng bangka. Sinabi ko na, walang aalis. Tiyang, natatakot kasi si Jen. Dahil nakita niya si Mang Nestor. Nabigla siya sa mga bangkay na bungad ng isla. Yun ba? Lahat ng napapabilang sa aming tribo ay malugod na tinatanggap ang aming mga patakaran. Sinasabi niyo ho bang parte yun ng tradisyon niyo dito? Namatay ho sila. Nakabulat-lat lang yung mga bangkay doon, tao, tsaka hayop. Hindi masabi kung ilang araw na silang ganun. Oh, akala ko ba? Gusto nyo kaming maintindihan? Opo, gusto talaga namin. Sa bagay naman, hindi naman kami yung nasa peligro. Hindi ba, Jen? Wala naman tayong dapat ikabahala. Hindi ho kasi ako komportable sa mga nangyayari eh. Jen, huwag kang maarte. Nakakabastos ka na eh. Hayaan natin sila. Di ba nga ikaw nagsabi na irespeto sila? Bakit ngayon di mo magawa? Wala ka namang kinalaman dun sa mga bangkay. Sa puntong ito, inaamin ko na nagpapanik na ako para sa akin at sa baby ko. Hindi ko makalimutan ang mga nakita kong namatay. Pero mukha namang hindi ko madadaan sa puwersa ang pag-alis ko dito, kaya umisip ako ng ibang paraan. Isko, pwede ba kitang makausap? Hindi. Kailangan ko ang tulong ni Isko. Kailangan namin siya para sa paghahanda. Maiwan na muna namin kayo dito. Jen, ano bang nangyayari sa'yo? Alam kong natakot ka dun sa mga bangkay kanina. Kaya ka nagiging ganyan kapraning. Okay lang yun. Pero siguro naman, hindi mo ko pipigilang makisama sa kanila, di ba? Wala akong pakialam kung anong gusto mong gawin. Basta ako hanap ako ng paraan para makaalis dito. Grabe ka naman magsalita. Talagang walang pake. Eric, yung sinabi ko na hindi ko na kaya at sawa na ako sa pagiging pangalawang nanay mo, lahat yung totoo yun. Ayoko na talaga. Pagod na ako. So, nakikipag-break ka na? Oo. At ito na siguro ang tamang panahon para sabihin to. Dahil ayokong isipin mo na may tinatago ako sa'yo. Buntis ako. At ikaw ang ama. Ha? Kalokohan! Hindi ako naniniwala! Oo, alam ko medyo nakakagulat. Nabigla din naman ako nung una eh. Malaking pagbabago to sa buhay natin. Nandito na si baby. At hindi ko na to madedenay pa. Hindi pwede mangyari sa akin to! Ang bata-bata ko po!
Hindi ako pwede maging tatay. Diyos ko, papatayin ako ng mama ko. Bakit parang ang labas, ikaw pa yung pinipilit ko na gawin tong baby? Hindi ba ikaw ang lagi namimilit sa akin? Ito na nga ba yung kinakatakutan ko eh. Hindi ako naniniwala. Maliit ang tiyan mo. Flat pa. Hindi pwedeng may baby ka. Nilaloko mo lang ba ako? Hindi na nakakatuwa, Jen. Hindi magandang joke yan. Siyempre maghihintay pa ng ilang weeks para makita yung paglaki ng tiyan ko. Ano ba? Hindi ka ba nag-iisip? Ayoko. Hindi. Sabihin mo na joke lang ang lahat ng ito, Jen. Hindi pwede. Ayoko. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Siyempre, hindi mo akuin yung responsibilidad mo. At hindi ko rin naman talaga inaasahan yun sa'yo. Gusto ko lang malaman mo na may anak ka sa akin, yun lang. Shit, Jen. Ako na magpapalaki sa bata ko, yun yung kinakabahala mo. Alam ko namang wala kang pakialam kahit kanino eh. Sarili mo lang kasi yung iniisip mo. Tanggap ko naman na yun. Sorry. Hindi ko kasi... Ibig ko sabihin... Ayoko talaga. Ayoko niyan. Halina kayo, sumama kayo sa akin. Hindi pa tayo tapos mag-usap ha, Eric. Pero tumakbo siya palayo sa akin at sinundan si Changlita sa gitna ng mga kaganapan. Sa sentro ng mga kabahayan ay nagtitipon ang mga tao kung saan maraming naghahanda ng mga pagkain. Malalaking kawa ang nakasalang sa apoy habang may mga pinagpapasahan ng mga banga. Kumukuha ng inumin ang mga tao rito. Jen, pasensya ka na. Sinubukan kong kumbinsin si Chang pero ayaw kanya talagang paalisin. Hayaan mo na. Hintayin ko na lang matapos lahat. Pero Isko, tingnan mo. Bakit sila nagtutoast sa akin tuwing nakikita nila ako? Masaya lang sila na nandito ka. Buti pa sila masaya. Ayan, si Eric, tinakbuhan ako. Sinabi mo na sa kanya yung tungkol sa pagbubuntis mo? Oo. At syempre, hindi ko na kinagulat yung reaksyon niya. Hindi talaga maasahan yung taong yan eh. Hindi ko nga alam kung ba't ba ako nag-e-expect eh. Isko, bigyan mo ng inumin at pagkain ng mga kaibigan mo. Iha, bakit ka malungkot? Makisaya ka sa amin. Ay, salamat po, Changlita. Sige lang po, wala po akong gana masyado eh. Ay, sus, wag ka nang mahiya. Bigyan mo nga siya ng lambanog, Isko. Espesyal na gawa yan para sa pagdiriwang na ito. Hindi po talaga pwede kahit gustuhin ko man. Bawal po talaga sa akin yung alak. Ha? Bakit? Buntis ka ba? Opo. Ha? Talaga? Ay, napakagandang balita. Mga kasama, makinig kayong lahat. Nandito tayo ngayon sa pangalawang araw ng kabilugan ng buwan ng Disyembre. Ang pinakaabangan natin bawat taon para sa ating seremonya. At tila ba pinagpala tayong lahat ngayong gabi dahil ang ating panauhin ay nagdadalang tao. Simulan na natin ang pagdiriwang. At Changlita, bakit po may lamesa doon ha? Hindi nilalapitan ng tao. Ano yung nakahanda doon? Yun ba? Halika't ikukwento ko. Umupo ka muna dito at inumin mo to. Huwag ka mag-alala, hindi yan alak. Ba't po? Sasarap ng mga inumin nyo dito. Kasama yan sa pinaghahandaan talaga namin. Nasabi ko nga kanina, ang seremonyang ito ay isang beses lang sa isang taon. Sakto din po talaga pala yung punta namin dito para makita ito, no? Tama. Makinig kang mabuti. Galing pa sa aming mga ninuno ang sasabihin ko sa'yo. Noong unang panahon, ang pinuno ng tribong ito ay nagkaroon ng isang panaginip tungkol sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Sinabi nila, malalagay sa peligro ang mga katutubo rito kung hindi sila susunod sa mga ibibilin nila. Ano pong pinagawa? Ayan, nakikita mo. Naghanda sila ng mga kakanin, itlog, luya, bigas para sa mga nilalang na yon. Ginawa yan ng mga ninuno namin
at hanggang ngayon ay ginagawa pa rin namin para sa aming proteksyon. Para hindi nila kami saktan. Dahil ang islang ito ay hindi naman talaga sa amin lang. Pero bakit po nila kayo gustong saktan? Ay hindi ko alam ang mga detalye dahil ang mga babaylan lamang at ang kanang ninuno ang nakakaalam nito. Sila lang ang may pahintulot sa ganoong impormasyon. Pero kami bilang mga katutubo, sumusunod kami sa kinaugalian na pag-aalay sa mga salakap. Ano ho yung mga salakap? Mga nilalang sila na sinasabing dumaragsa dito para pagpistahan ang laman at dugo ng mga parte ng tribo rito. Isang seremonyang ito at ang pagdiriwang mamayang hating gabi sa mga paraan para hindi nila kami kainin. Wow, grabe naman ang alamat na yun. Yan ang isa sa pinaka-importante sa amin. Syempre marami pang iba. Marami pa ho? Pwede bang malaman pa ho kung ano yung mga yun? Ay marami kaming mga tradisyon na sinusunod dito. Pinagpapasapasahan na. Matatagpuan lahat sa aming mga sagradong libro na sinusulat pa ng aming mga pinuno. Ang ibig niyong sabihin, meron kayong libro tungkol sa mga alamat na ganyan dito, pero hindi pwedeng makita ng lahat. Ganun na nga. Nakatago ito sa bahay ng yumao naming pinuno. Excuse me? Nagsisimula na pala kayo sa interview. Hindi mo sinabi sa akin, Jen. Ako nang bahala. Mukha namang nag-i-enjoy ka sa pag-iinom mo dyan. Hindi. Gusto ko din malaman. Saan yung mga bahay ng pinuno na yon? Pwedeng kahit mapicturean lang yung libro. Hindi ko bubuksan. Hindi maaari. Yan ang wag mong gagawin kung ayaw mong magsisi. Eric, seryoso. Hindi mo magugustuhan ng mga parusa ng tribo. Oo na, sige na. Puro kayo killjoy. Mapagsaya na nga lang. Lumapit si Eric sa dalawang dalagang nagsasayawan. Makalaunan, nagsimula na ang iba pa sa pagsasayaw. Palakas ng palakas ang tugtugan hanggang sa may mga lumapit sa akin ng mga dalaga at pilit akong inanyayahang sumayaw din. Teka lang miss, medyo umiikot na yung paningin ko eh. Pero hindi naman alak yung binigay sa akin, di ba? Kasi ang sarap sa pakiramdam. Alam mo yung para akong lumulutang. Ang saya-saya ko lang talaga. Hindi halak yan, huwag kang mag-alala. Uminom ka pa, sige, at sumama ka sa sayawan. Sige na, ayos lang yan. Hinatak ako ng mga dalaga papunta sa malaking nagbabagang apoy. Kahit napakainit nito, sumali ako sa sayawan nila at napangiti. Maya't maya ang abot sa akin ng masarap na inumin na siya namang agad kong inuubos. Nakita ko naman si Eric na nakikipaghalikan na sa isang babae sa isang lamesa. Imbes na ikalungkot ko ay natawa ko na siyang ikinagulat ko. Jen, tama na yan. Ang dami mo nang nainom na tsaa. Saan pala yun? Grabe ha, alam mo yun, ang sarap sa pakiramdam talaga. Oh, yan, natalisod ka na. Umupo ka kaya muna. Hoy, Isko! Kanina ka pa hawak ng hawak kay Jen ah! Tinutulungan ko lang siya. Ano bang pakialam mo, Eric? Hindi na kita boyfriend. And, dyan ka sa bago mong mga nilalanding nga babae dyan. Dyan ka naman magaling, di ba? Ka ba nakipag-break sa akin? Kasi si Isko na ang gusto mo! Yan lang ba ang may papalit mo sa akin? Teka lang naman. Sumusobra ka na. Tinitis kita nung nasa Maynila tayo. Pero nasa teritoryo na kita ngayon. Bakit? Anong gagawin mo? May magagawa ka ba? Kaya kong bilhin buong pagkatao mo. Sino ka ba? Para mag-angas sa akin ng ganyan ha? Eric,
Tama na nga. Walang namamagitan sa amin ni Isko, pwede ba? Tinutulungan niya lang ako. Di dyan ka kung yan ang gusto mo! Kaya mo siya mag-walk out, gusto niya yan eh. Lasing na lasing naman eh. Kung ano nung sinasabi. Bahala siya dyan sa buhay niya. Tsaka mukhang kailangan ko na rin magpahinga. Masakit na yung katawan ko sa kakasayo eh. Grabe. Ganun talaga. Halika't sumama ka sa akin sa bahay, iha. Kasama sa aming tradisyon ang pag-aalaga sa aming mga panauhin bago maghating gabi. Panauhin? So, may mga bumibisita nga dito, Isko. Bakit hindi niyo sinasagot yung tanong ko? Ano bang mangyayari mamaya? Makikita mo. Pero ngayon, sumama ka muna sa amin at tutulungan ka naming maghanda. Sa puntong ito, hindi ko na alam ang nangyayari sa katawan ko. Ang pakiramdam ko'y parang kakaahon ko lang sa matagal na pagkakalangoy sa dagat. Para bang nasa kalagitnaan ako ng isang panaginip. Mistulang namamanhid ang buong katawan. Dinala ako ni Tiang Lita sa isang banyo kung saan may malaking batya sa gitna nito. Pinalabas niya si Isko at sinabing umupo ako sa batya. Hindi ko alam kung bakit pero sumunod lang ako sa lahat ng sinasabi niya. Maya-maya ay may mga babaeng pumasok sa kwarto na may dalang timba. Nagsimula silang maglagay ng mainit na tubig sa aking batya. Unti-unting napuno ito. Iha, ituro mo nga sa akin kung saan masakit. Namamanas ka ba? Mamasahiin ka namin. Nakatulong na ho yung mainit na tubig. Pero, yung paa ko ho. Sige. Ipikit mo lang ang mga mata mo. Kami nang bahala. Sinunod ko ang sabi niya at pumikit ako. Naramdaman ko ang mga iba't ibang kamay na humahaplos sa aking balat at minamasahe ang masakit kong katawan. Napakasarap ng ginagawa sa akin. Kaya unti-unti akong nakakatulog. Hindi ko namalayan na nakaidlip na ako hanggang sa bigla kong naramdaman ang kirot sa aking tiyan. Napadilat ako sa madilim na banyo. Malamig na ang tubig sa batya kung saan ako nakalublob. At nang babangon na ako, naramdaman ko na naman ito. Mga kamay sa aking tiyan, sa aking likuran, iba't ibang panig. Hinahatak ako pababa. Nakakalulun na ako ng tubig habang nagkukumahog nang marinig ko ang kakaibang boses. Tulong! Jen! Halos gibain na ni Isko ang pintuan at nang mapuwersa niya ito, agad niya akong hinatak pataas. Sumalampak ako sa gilid ng batya at napadura ng tubig na nakapasok sa ilong at lalamunan ko. Habang nakayuko, nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang mga itim na bagay na parang nagsitakbuhan palabas ng bintana. Binuksan ni Isko ang ilaw at agad siyang tumalikod nang makita ang estado ko. Tinakpan niya ang kanyang mga mata. Okay ka lang ba? Teka, nasaan ang sinuot mo? Di bale, kukuha kita ng damit. Dito ka lang. Isko, huwag mo kong iwanan dito. May nakita ako. Dito lang ako sa kabilang kwarto. Kukuha lang ako ng towel at damit mo. Please, may nakita ako. Hindi yun panaginip, paniwala ka sa akin. Nandito sila, Isko, nandito sila. Shh! Eto, suotin mo muna to. Magpatayo ka muna. Nasaan sila, Tiang Lita? Nakatulog yata ako tapos may kung ano akong kasama dun sa tubig. Pero imbes na pagdududa, matinding kalungkutan ang namataan ko sa mukha ni Isko. Bago pa siya makapagsalita, isang malakas na sigaw ang narinig namin mula sa labas ng bahay ni Tiang Lita. Dali-dali akong tumakbo dahil kilala ko ang boses na yun.
Tori! Tori! Ang kapal ng mukha mo! Ano pong nangyari? Bakit niyo ho ginapos si Eric sa puno? Tanungin mo ang magaling na lalaking yan. Jen! Sorry! Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Ang ibig ko sabihin, pasensya na po. Pero gusto ko lang kasing makita yung sagradong libro nyo. Sinungaling ka. Kung gusto mo lang makita, edi sana iniwan mo sa bahay ng pinuno namin. Pero ano, nahuli kang dala mo sa bag mo. Magnanakaw ka. Diyos ko naman, Eric! Bakit mo ba ginawa yun? Hihiramin ko lang sana. Akala ko matutuwa ka. Kukuhanan ko lang talaga ng pictures. Ibabalik ko naman. Alam mo ba ang ginagawa namin sa mga sinungaling? Tinatanggalan namin ng dila. Wag! Wag po! Please! Sorry! Humihingi na talaga ako ng tawad. Seryoso po ako. Humihingi ako ng pasensya sa inyong lahat. Paano kami maniniwala sa'yo? Lasing ka pa nga. Wala kang kwenta. Isko, naiintindihan ko kung bakit gusto mo siyang dalhin dito. Opo, Chang. Pero si Chen, mabuti po siya. Baka po, pwede pa siyang makaligtas. Tumahimik ka, Isko. Tama na nga ang pagpapanggap. Wala ka namang pakialam sa mga taong ito. Kailan ka ba nagkaroon ng pakialam sa mga biktimang dinadala mo rito? Isko? Hindi ko maintindihan. Anong biktima? Teka lang, gulong-gulo na ako eh. Ano bang nangyayari? Anong sinasabi ng tiya mo? Isko! Bakit hindi ka makatingin sa akin? Malapit na ang oras na hinihintay nating lahat. Simulan na natin dito sa magnanakaw na to. Teka lang po! Please! Bakit? Bakit ka may hawak na kutsilyo? Teka lang! Ah! 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 Yan ang napapala ng mga magnanakaw dito. Isa-isa, nagsimulang lumapit ang mga katutubo kay Eric. Nagsasalitan sila sa paghiwa sa mga nakataling kamay ni Eric. Sinubukan kong tumakbo papunta sa kanya, pero pinigilan ako ni Isko. Isko, anong ibig sabihin nito? Ano, hahayaan na lang nating mangyari kay Eric yan? Karapat-dapat ang parusang yan. Huwag kang makialam. Tama na! Ah! Handa ako magbayad! Sabihin niyo kung magkano para uminto kayo! Hindi mo batid ang ginagawa mo? Walang bisa ang pera mo rito. Pwes, humingi ako ng tawad. Mula sa puso ko. Totoo, nagsisisi na ako. Pasensya na po. Huli na ang lahat. Pinagbawal na pero ginusto mo pa ring sumuway. Wala ka talagang respeto sa kapwa mo, ano? May dinampot si Changlita sa lupa. Inangat niya ang kamera ni Eric at pinakita sa mga katutubo. Mula rito ay tumutunog ang video na patagong kinuhanan ng pasaway na lalaki. Hinampas ni Changlita ang kamera sa ulo ni Eric. Paulit-ulit hanggang sa nagdugo ang ulo niya. Kasabay ng dugo sa kamay, nagkalat ang pulang likido sa lupa. Yan ang nararapat sa tigas ng ulo mo. Tama na ho. Tama na ho, nawala na siya ng malay. Baka po pwedeng sapat na yan. Tumahimik ka. Hindi mo alam ang pamamaraan namin dito. Wala ka sa lugar magpasya sa kahit ano. Isko, patahimikin mo nga yan. Opo. Mga kasama, sa dugong ito, inaalay natin ang mga dayo. Matapos niyang sabihin ito, tumingin siya sa mga kakahuyan. Dito na siya nagsimulang magdasal sa ibang lengguwahe. Sinabayan siya ng mga katutubo.
Pinisil ni Isko ang nanginginig kong kamay. Pagtiwala ka sa akin, Jen. Bawat taon, sinasariwa natin ang nakaraan ng ating lahi. Pinangangalagaan ng isang tradisyon na nagbigay sa atin ng proteksyon sa bawat dekadang lumilipas mula sa mga salakap. Ngayong kabilugan ng buwan, tinutuloy natin ang pagdiriwang at ang pag-aalay. Isko, maraming salamat sa bawat taon na ginagampanan mo ang tungkulin mo. Sa taong ito, may sorpresa tayo para sa mga salakap. Sana magustuhan nila. Iba't ibang kamay ang humatak sa akin at nilagak ako sa tabi ni Eric. Isko, ritual? Sinama mo kami dito para maging parte ng ritual? Pasensya ka na, Jen. Kayo nagtanong sa akin kung pwede kayong pumunta, hindi ba? Pakana ni Eric. Ang ugali niya ang nagtulak sa akin. Hindi ba sinabi sa inyo ni Isko? Ang mga dayuhan dito ay hindi na nakakaalis. Ang lahat ng mga pinainom niyo sa amin, paghahanda yun sa katawan mo para mas malinamnam para sa mga salakap. Nagustuhan mo bang masahe? Alam mo, mahilig kasi sila sa mga katribo namin. Kaya nang sinabi mong matamis ang tsaa, alam kong ikaw ang nararapat na ibigay sa kanila. Buntis po ako. Maawa mo kaya sa anak ko. Nako, maraming salamat, Iha. Ikatutuwa yan ng mga salaka. Ngayon ka lang ata nakapagdala ng buntis, Isko. Sa ilang taon mo nang ginagawa yan, aba, ngayon ka nakatsyempo. Magugustuhan nila yan. Hindi ko masarap. Wala akong kwenta, pakawalan niyo na ako. Matagal ka na nilang sinisipat. Pagdating mo pa nga lang dito. Pero ngayon, nalalapit na ang tamang oras. Magpipista na sila. Nagsimula ulit magdasal ang tribo. Ang ilan ay napapaiyak at ako mismo ay umiiyak na sa takot. Nagmamakaawa ako kay Isko, pero hindi man lang niya ako nililingon. Sinubukan kong magpumiglas, pero napakahigpit ng hawak nila sa akin. Eric, gumising ka. Isko, parang awa mo na, parang awa mo na. May baby ako, Isko. Tanggapin ninyo ang alay namin. Isang babae at isang sanggol. Matamis ang laman at dugong dumadaloy sa kanila. Isang lalaking dayo. Mapait ang ugali at nararapat parusahan. Lahat ng ito, inaalay namin sa inyo bilang proteksyon sa aming pamilya. Naway hindi nyo kami saktan ayon sa ating napag-usapan. Matapos sabihin ito ng matanda, may mga tumugon sa kakahuyan. Mga kakaibang uri ng halakhak, katulad ng narinig ko sa banyo. Parehas kaming pinakawalan ni Eric. Sumalampak siya sa lupa. Nanlaki ang mata ko sa nakita kong lumalabas mula sa kadiliman ng kakahuyan. Kakaibang mga nilalang. Nakangiti sila sa akin. Kung ako sa'yo, tatakbo na ako, Iha. Takbo, Jen! Sige na! Hindi ako nagpatumpik-tumpik pa. Tumakbo ako pabalik kung saan kami galing. Makalagpas ang mga naglalakihang puno at mga bato. Naririnig ko ang mga kaluskos ng aswang na sumusunod sa akin. Marami sila. Hindi ko mabilang. Parang natutuwa sila sa habulan na nangyayari at hinahayaan akong tumakas. Tumindig ang balahibo ko nang marinig ang kakaibang boses ng isa sa mga nilalang.
Narating ko ang kubo kung saan unang natagpuan namin ang bangkay. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno nang makita kong dumaan ang isang salakap. Dumating ang iba at mula sa pagkakatago ko ay nakita kong dinumog nila ang bangkay ng lalaki at ng kanyang mga alaga. Bumaliktad ang tiyan ko at agad kong tinakpan ng bibig para hindi nila marinig ang paghikbi ko nang makita ko kung paano nila pagpiestahan ang mga bangkay. Habang kumakain sila, dahan-dahan akong tumakas papunta sa dalampasigan. Pero sa kasamaang palad, natalisod ako sa madilim na kagubatan at naumpog sa malaking bato. Napaiyak ako sa sakit dahil nabaliko pa ang paa ko. Biglang may humablot sa aking braso at tinakpan ang aking bibig. Shh! Sumunod ka sa akin! Bitawan mo ko, walang yaka! Huwag kang maingay, Jen. Tutulungan kita. Bakit ako maniniwala sa'yo? Hayop ka, niloko mo kami. Hindi to ang oras para magtalo. Sumama ka na lang sa akin. Hinatak ako pabalik ni Isko. Mula sa lupa ay may inangat siya. Mga pinagtagpi-tagping mga dahon ng korting pintuan. Sa ilalim nito ay may hukay. Sumilid siya sa loob nito. Dali, Jen. Dito tayo. Huwag ka dyan sa buhangin. Makikita ka nila agad. Safe ba tayo dito? Sana. Ngayon ko lang to ginamit. Sabi ng tita mo marami ka nang dinala ditong mga biktima. Hindi ko na ipagkakaila. Totoo ang mga sinabi niya. Halangang bitukan nyo. Kayong dalawa ng tita mo, pati yung mga kamag-anak mo. Lahat kayo pumapatay ng tao. Hindi ko sila kamag-anak. Hindi ako taga dito. Sa totoo lang, biktima lang din ako. Kaming dalawa ng nanay ko ang dinala dito nung bata ako. Sinakripisyo ni mama ang sarili niya para mabuhay ako. Ay bakit mo piniling gawin ang pinag-uutos nila? Kahit papaano, inalagaan ako ni Tiang Lita. Pero kahit alam kong mali, yun na lang ang paraan ko kung paano ako makaganti sa pagkupkup niya sa akin. Ulila na ako, Jen. Hindi yun palusot para mambiktima ka ng mga tao. Shh! Huwag kang sumigaw. Puro mga masasamang ugali lang naman ang dinadala ko dito eh. Sa masamang ugali ko? Hindi. Si Eric. Sumubay ka kasi. Aaminin ko. Hindi ko naman gustong madamay ka pero nabuo ang galit ko talaga sa ginawa ni Eric sa akin. Naiintindihan ko naman eh. Grabe ang pambubuli niya sa'yo. Pero hindi yun dahilan para gumanti ka ng ganito. At dinamay mo pa ako. Nagdadalang tao ako, Isko. Oo, tama ka. Masama rin ang ginawa ko. Kaya nga hinabol kita, diba? Kaya nga nandito tayo ngayon. Ano? Paano tayo makakatakas niyan? Nasaan ang bangka ng tita mo? Di ko alam. Pero kung makakatago lang muna tayo dito, baka may sumaklolo sa atin. Si Lolo Pedring, nakipagtalo siya sa akin. Sabi niya, aabangan ka niya sa dalampasigan. Wala akong nakitang bangka, hindi ko siya nakita. Isko, ayoko pang mamatay dito. Gusto ko pang ipanganak ang baby ko, makita siyang lumaki. Iha, lumabas ka na, hindi na sila natutuwa. Paparating na sila. Nandito ang nobyo mo, buhay pa siya. Kung lalabas ka na, hindi magiging karumal-dumal ang gagawin sa inyo. Maaari ko silang pakiusapan na mabilis ang kamatayan nyo. Hindi totoo yan. Wawasakin nila ang leeg nyo parehas. Ngayon, okay na sila dahil nakain na nila si Mang Nestor. Pero pag nagutom sila ulit. Anong gagawin ko, Isko? Anong gagawin natin? Huwag mo kong ibibigay sa kanila para awa mo na. Hindi ba pwedeng yung bangkay na lang ang kainin nila at umalis na sila? Gusto nila ang sariwa. At gusto nila yung nakainom ng tsaa. Dahil siguradong matamis at malasa. Nandito na sila! Si Eric, kinakain na nila. Jen, ganito. Wala na tayong choice. Mahahanap at mahahanap ka nila. Dahil matindi ang pang-amoy nila. Basta, sumunod ka sa akin. At kung ano man ang mangyari, sana mapatawad mo ako sa mga ginawa ko.
Biglang binuksan ni Isko ang pintuan na gawa sa mga dahon. Tumalon siya palabas at tumakbo patungo kina Eric. Nagulat si Changlita at dito na ako tumakbo. Sa dagat, Jen! Sa dagat! Bakit mo sila tinutulungan? Dahil buntis siya! Katangahan yan! Ako na lang! Ako na lang ang kunin yung kapalit niya! Matatapos ang ritual sa akin! Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Ganyan din siya katanga. Naririnig ko ang hiyawan at kagata na nangyayari sa likod ko habang lumalangoy ako sa dagat. Napakalakas ng alon at hirap na hirap akong manatiling lumulutang, pero nilabanan ko ito para sa baby ko. Pero habang lumilipas ang mga segundo, pabigat ng pabigat ang katawan ko. Nahihirapan na ako sa paglangoy hanggang sa bigla ko na lang naramdaman ang paghatak sa braso ko. 2 kamay ang nag-akyat sa akin sa isang bangka. Nagpumiglas ako sa pag-aakalang sila Changlita ang kumuha sa akin mula sa dagat. Ako ito! Si Lolo Pedring! Hindi kita sasaktan! Ligtas ka na! Huminahon ka, Iha! Ang nag-aalalang mukha ni Lolo Pedring ang huling nakita ko bago nagdilim ang paningin ko. Nagising ako dahil sa hangin sa aking muka. Napagtanto kong nakahiga ako sa isang kama, katabi ang bintana, katabi ng dalampasigan. Napakasakit ng buong katawan ko, pero buhay pa rin ako. Napaiyak ako sa tuwa. Iha, gising ka na pala. Anong pakiramdam mo? Nilalagnat ka kanina. Nahihilo lang po ako pero buhay po ako kaya wala na akong maiaangal pa. Gusto mo bang tignan ang lagay ng kasama mo? Kasama ko? Yung lalaki. May mga kagat siya sa braso at muka. Pero ligtas din siya. Nandun siya sa sala nakahiga. Pasensya na. Maliit lang ang kwarto namin. Hindi kayo kasya. Si Eric, buhay siya? Nakatakas din siya? Oo. Nagpatawag na ng doktor para sa kanya. Marami siyang natamong sugat na sinusubukan gamutin ng misis ko pero kakaiba mga kagat sa kanya eh. At huwag kang magugulat. Pero nawalan siya ng mga daliri. Diyos ko, Lolo Pedring. Niligtas niyo kami. Maraming salamat ho. Ang mahalaga buhay pa kami. Lolo Pedring, utang namin sa inyong buhay namin. Matagal ko nang pinaghihinalaan niyang si Isko eh. Kaya talagang inabangan ko na. Nagpabalik-balik ako sa isla. Lalo na nang nalaman kong buntis ka. Mabuti po't naabutan niyo ako sa dagat. Pasensya ka na. Malayo pa ako nung nakitang may nangyayari sa inyo. Pero natutuwa akong hindi nahuli ang lahat. Ano pong nangyari sa isla? May mga nakita ako. Nakakapangilabot. Mga nilalang. Kinain nila si Isko. Tapos, nagalit ata sila kay Lita. Pati siya, dinumog eh. Paano niyo po naligtas si Eric? Akala ko din namatay na siya. Kasi nagkakagulo sa dalampasigan kaya hindi na ako lumapit. Basta't nung dinampot kita, bumabiyahe na ako pabalik dito. Pero hindi ko natiis. Hinatid kita dito sa asawa ko. Tapos bumalik ako sa isla. Doon ko na siya nakita. Nakahandusay siya sa buhangin. Akala ko nga patay na eh. Pero humihinga pa. Kaya dinala ko na rin siya dito. Maraming salamat po. Dahil bumalik kayo. Minaligtas kayong buhay. Totoo nga ho yung sinabi niyo sa amin bago kami dumaong sa islang yon. May mga aswang po talaga. Sinasabi ko na nga ba? Napanganib talaga dun eh. Pero bakit pati sila Isko? Sila Changlita pala at Isko. Nagdadal sila ng mga dayo papunta sa islang yon para gawing parte ng ritual nila. Alay po sa mga salakap. Naririnig ko nga ang alamat tungkol sa kanila. Pero hindi ko alam na totoo pala. Totoo po sila.
Nakita niyo naman po sila pati yung mga sugat ni Eric. Kailangan i-report sa polis kung totoo palang may ganyan. Baka may mga tao pa doon na kailangan ng tulong. Opo, sasamahan ko kayo. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Magpahinga ka muna. Ako ang bahala. Pwede ko po bang makita si Eric? Sige, Iha. Pero dahan-dahan ang bangon, ha? Eric, Diyos ko. Jen, gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Maayos ako. Para naman sa'yo. Ay, grabe, Eric. Oo nga eh. Nagpatawag na ng doktor. Hindi ko rin magawang magpanik pa sa kalagayan ko. Yung mga nakita ko dun, Jen. Hindi ko mapaliwanag ng hindi bumabaliktad ang tiyan ko. Parang maliit na bagay na lang ito lahat dahil nasa bigit na talaga ako ng kamatayan dun. Cisco. Kinain nila. Si Changlita. Pinira-piraso nila sa harap ko. Mabuti na kaligtas ka kahit papano. Natapos ang ritual sa kamatayan nilang dalawa. O hindi ko alam. May kumagat sa akin eh. Baka hindi lang talaga ako masarap. Umalis na sila matapos silang pagpistahin yung dalawa eh. Kailangan malaman ng mga otoridad ang nangyari, Eric. Oo, sangayon ako. Hindi na pwedeng maulit ang ganyang kalakaran. Ritual man o hindi. Hindi okay yung ginagawa nila. Parang mas seryoso ka na ngayon ah. Yan pala ang epekto sa'yo ng near-death experience, ano? Oo, at Jen, pasensya ka na sa mga kasalanan ko ha. Napag-isip-isip ko na kasalanan ko ang lahat. At di ko pala kayo naprotektahan dun sa isla. Ikaw at ang baby. Sarili ko na naman ang iniisip ko nun. Sana naman maniwala ka na ngayon. Oo naman. At huwag kang mag-alala. Kahit ayaw mo na sa akin bilang boyfriend mo, ako pa rin ang tatay ng anak natin dahil responsibilidad ko kayo. Susuportahan ko siya. Pangako yan. Sige, tingnan natin. Walang haliga ang salita kung hindi mo na papatunayan sa kilos mo. Hindi na nagamot ang kamay ni Eric. Dalawa sa kanyang daliri ang nakain. Parte din ng mukha niya ang may malaking kagat na naging peklat na. Pilit naming kinumbinse ang mga otoridad, pero iilan lang ang naniwala sa amin. Sapat lang para magkaroon ng maliit na investigasyon sa isla. Na-disappoint naman kami dahil sabi ng pulis na tinanggi ng mga katutubo ang mga aligasyon namin. At wala naman daw silang nakitang ebidensya. Dahil dito, kinausap ni Lolo Pedring ang mga mangingisda na sila mismo ay magkaroon ng patakaran na walang maghahatid sa islang yun. Bantay sarado sila sa lahat ng papasok at lalabas dahil sa dalampasigan naman nila dadaong ang lahat. Nabalitaan na lang namin isang araw na wala na raw nakitang mga katutubo roon. Tingin ko, hindi na sila nakapambiktima ng dayo. Nawalan na sila ng iaalay kaya isa-isa din silang inubos ng mga salakap sa lugar na yon. Tungkol naman sa amin ni Eric, hindi namin tinuloy ang thesis tungkol sa tribong yon sa nakatagong isla. Nagkanya-kanya kami, pero sa huli ay nakagraduate din naman. Nahirapan ako sa pagbubuntis dahil sa tensyon at trauma sa nangyari pero nakaraos din at naisilang ang aming anak. Naging maayos ang pakikitungo namin sa isa't isa para sa pagpapalaki sa aming anak kahit hindi kami nagkatuluyan. At narito ako ngayon, nagdadalawang isip kung sasabihin ko ba sa kanya ang buong katotohanan. Marahil ay hihintayin ko ang tamang panahon. Alam ko naman na walang sikreto ang hindi nabubunyag. Ang pagbubuntis ko man o ang ginawang modus ni Isko. Lalabas at lalabas din ang katotohanan balang araw. Yun lamang po, Miss Soledad. Salamat sa inyong pakikinig. Gusto mo ba kaming maging kagrupo sa thesis?